Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ngayon na binigyan ako ng andito yung tumuntong na talaga siya. Akala ko tapos na ako. Sa bunga nakikilala. Nasa Lucas. Makikita din to sa Lucas at sa Mateo. Nasa Mateo ako. Mateo 33. Mateo 12:33. Okay. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyo masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasabi niya sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Nag-react yung spirit ko dyan sa 37. Sapagkat ikaw ay papawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi, mga salita. At huwag nating itaksil ang Panginoon dahil naririnig niya tayo. Naku, nalalaman niya yan. Bawat isa sa atin, alam na alam niya kung anong mga pinagsasagot natin. Ating mga kausap, ating kapwa, naririnig niya. Kasi ako nga, pag nagkukwentuhan kami ng mga kapatid ko, nagre-react talaga siya. Nagre-react siya. Dito tumuntong yung Holy Spirit ko sa punong kahoy. Masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Merong punong kahoy na ang bunga ay puro bulok na may ganun. Yung iba nga inuud mga uod, yung mga bayabas, mga ganun. Kasi maraming kinakagat ng may mga ganung bunga. Hindi mabuti ang nilalaman ng puso, may mga ganun. Totoo yun. Makikilala naman talaga sa bunga Pag mali na yung bunga ng isang puno, halimbawa bayabas sa bunga ng santol, iba na yun. Avocado, na bunga ng di ba? Kumbaga, ginawa na yun ng mga scientific method ang ginagawa doon. Eksperimento ka ba? Kumbaga, di ba? Kaya makikilala talaga sa bunga. Pag hindi nagmana ay wala. Pag hindi niya katulad ng mother like daughter, father like son, mga ganon, 'di ba? Namumunga kung ano yung binunga, yun din. Kung maganda ang ginagawa mo, syempre maganda rin yung ibubunga. Katulad ng puno, pag maganda ang puno at inalagaan mo ng mabuti, maganda rin yung ibubunga nito. Nasa pag-aalaga rin, 'di ba? Depende rin 'yun sa mga kategorya. Iba-iba nga naman, di ba? Makikilala mo talaga kung anong klaseng lahi ang ibubunga. May matuwid, may liko, may mga ganun. Iba-iba. Iba-iba ang kinalabasan ng bunga. Katulad ng isang pamilya, may kanya-kanyang pag-uugali ang mga anak. Hindi pa sumusunod sa magulang. Naku po, kawawa naman kasi yung mga yung may pamilya tapos yung mga anak hindi sumusunod sa magulang, di ba? Nakulod ito, mamamatay. Yun ang kaparusahan. Pero yun yung tungkol sa mga anak na suwail, hindi marunong gumalang sa mga magulang. Sinabi ko sa inyo,
Sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan. Diba niyo yun? Bawat salita lang walang kabuluhan, pananagutan nating lahat. Bawat isa sa atin, pananagutan natin. Talagang makikilala ng Panginoon kung sino ang talagang mabubuti ang gawa. Kung sino yung taong gumagawa ng mabubuti. Pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, maganda ang balik nun. Maganda ang ibubunga. Talagang maganda ang ibubunga nun. Ayaw mo ba nun? Pag nangaral ka sa tao at pinangaral mo yung salita ng Panginoon, lalo na yung salita ng Panginoon, natutunan niya, ihambing niya sa iba, ipangangaral din, di namumunga tuloy yun, di ba? Kasalat. Kaya nga, gusto ng Panginoon, ipahayag natin itong mga salita niya, huwag natin itago. Ating ipahayag sa ating mga kapwa. Dito lang ako nagpahayag sa social media. Kasi mas lumakas ang loob ko dito sa social media eh. Marami dito. Ayaw naman makinig, wala akong magawa. Ibig sabihin mga bingi yun. Nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan kasi marami ngayong bulag. Nagbulag-bulagan. Alam naman nila ang tama, dapat sundin nila at pakinggan. Yun ang taong gumagawa ng tama. Ay gusto nila yung iba-iba talaga ang gusto ng bawat tao, no? Bawat tao, yes, iba-iba. Tapos pa dito sa 34. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Di ba? Mga lahing mga ahas, mga masasama. Nakasulat diyan. Paano daw kayo makakaano ng mga mabubuting bagay gayong kayo'y mga masasama? Di ba? Paano kayo magbubunga ng ang ibubunga yun rin masama, di ba? Katulad ng punong kahoy, pag masama ang punong kahoy ang ibubunga at pag namunga ito, sana nga kung mamunga pa, kung iba nga hindi namumunga, talagang hindi namumunga. Hindi nagbubunga. Katulad ng mga walang nagbunga. Sana mamunga na. Kasi yung iba hindi naman nagla-like, hindi naman sa like. Wala siguro silang natutunan sa ipinapamahagi ko sa kanila. Ayaw yata nila yung mabubuting balita. Kaya siguro hindi nagbubunga. Wala akong nakikita nagano eh. Salamat na lang sa mga nadadaanan ko lang dyan. Sa kalyeng aking nadadaanan, nadadaanan nga lang. Salamat na lang sa inyo. Salamat ng marami. Dumaan man ako sa kalye na dinadaanan ko sa inyo. Ay, salamat kung hindi kayo nakikinig, wala akong magawa. Dahil ito naman ay binigay sa akin ng Panginoon. Dito yun sa punong kahoy, umano yung ko. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Meron talagang may ganong tao. Galit. Para siyang nandoon yun sa Ezekiel eh. Para siyang isang malaking kaldero na punong-puno ng laman ng sari-saring karne hanggang sa kumulo ng kumulo. Parang ganon ang pagkatao niya. Galit na galit siya. Tapos gagatungan pa, no? Gagatungan pa, yes. Yung kasamaan niyan, lalong nag-aalpas sa kasamaan. Nag-iinit ng husto. Kaya nga lalong kumukulo. Lalong kumukulo. Nandun yung sa Ezekiel eh. 27. Nakitnaan. 27 ba yun? 25. Yung isang katulad siya ng isang kalderong punong-puno ng karne hanggang sa kumulo ng kumulo. Sa galit na kumulong-kumulo ang kanyang pagkatao sa galit niya sa kapwa niya hanggang sa tapos sinulsulan pa
dinagdagan ng dinagdagan at lalo pa siyang nag-iinit, nagkumukulong ng kumukulong ng gusto ang kanyang pagkatao hanggang sa natuyo na lang yung kanyang pinapakulo ang karne hanggang sa sunog na ang ano, wala na kasi na ano na siya na kumbaga na nawalan na siya ng lakas sa galit, nasa sobra niyang galit kaya saka kulo-kulo hanggang sa natuyo na lang yung pinakuluan niya na ano na siya kumbaga sa ano, na drain na siya ng husto dahil sa galit niya sa kapwa, lalo siyang natuyuan. wala nang dugo, wala nang tubig, wala na, natuyo na talaga, pati yung pinakuluan niyang karne sunog na, parang ganon ang pagkatao niya, sobra puno ng galit ang kanyang pagkatao. Andito ako, nasulat pa dito saan ba yun? Lako, nawala na. Andito ka lang. Puno ng kasamaan ang kanyang puso. Diba? Wala siyang preno. Walang preno, walang, yung puro galit talaga ang namumuhay sa kanyang puso. Sumusiklab ang kumbaga katulad nga ng pinakulo ang karne. Tapos gagatungan mo pa o dadagdagan mo pa lalo di ba? Lalong mag-aalab ang kanyang pagkainit ng ulo, ganun. Kaya pagka mga ganun ang kaharap mo, tumahimik ka na nga lang para wala nang gulo, kasi pag hindi, lalong sisiklab ang pagkakulo-kulo niya. Ganun lang yan. Nandun sa ano, pinakulo ang laman ng mga karne, baboy, mga ganun. Tapos gagatungan mo pa, no? Gagatungan pa, yes, edi lalo nga siyang magsisiklab. Kumbaga, parang apoy din na lalong nagliliyab sa galit. Sobrahan sa galit. Kasi hindi na marunong magpakumbaba, hindi na marunong magpasensya, kasi wala siyang ganong katangian. Dahil puro galit na lang ang nasa puso niya. Hindi na siya, kumbaga sa parang siya na yung naghahari sa bayan o naghahari sa pamamahay o naghahari sa buong munisipalidad, parang ganun siya. Wala na siyang kumbagang kinatakutan. Sa totoo lang, tao lang tayo. Ang Panginoon, dapat tayo matakot sa Panginoon. Wala na siyang galit, wala na siyang kinakatakutan. Mga ganun ang mga klaseng tao. Gusto niya siya ang maghari. May talagang ganun, kanyang puso, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Doon po sa mga mabubuti, tapos yun namang masama, sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso, kanyang budhi, diba? Totoo naman yun. Tapos ang araw ng paghukom, pananagutin ng tao pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan. Pananagutan natin ang mga salitang walang kabuluhan, yung itinatakol natin yung Panginoon, nagsasabing hindi totoo, yung lalo na yung Holy Spirit ang inaano nila, nako, ang tindi ng kaparusahan doon. Kaya mag-iingat tayo, lalo na pag nagsasalita ka mula sa Panginoon tapos nilalait mo, naku, ang ubod ng tindi ng kaparusahan nun, dahil walang hanggan yung kaparusahan nun, walang kapatawaran yung nanglalait sa nagsasalita mula sa Panginoon, tapos nilalait mo, naku po, walang kapatawaran yun, yung mga ganong nagkagawan ganon sa kapwa, yung nagsasalita ng kautusan ng Panginoon tapos inaano mo, walang kapatawaran. Malupit ang kaparusahan doon, kaya mag-iingat tayo. Salamat po mga
Migo-miga. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. At syempre, habag, kapayapaan at sumasa atin nawa ang Panginoon. Huwag tayo makalimut manalangin sa araw-araw ng ating buhay. Dahil yan ang ating tungkulin sa ating buhay sa Panginoon. Yan mga kautusan niya, hindi yan kautusan na itinuturo ng ating mga ninuno. Pero tinuturo rin yan sa atin. Manalangin tayo, di ba? Pero yan ang totoong kautusan ng Panginoon. Pananampalataya, pag-ibig, ang dami niyan. Yan mga kautusan ng Panginoon sa atin. Salamat po kung kayo nakikinig, mga guwapo, guwapa. God bless.